Magandang umaga, mga sinubo kayo na lahat. May takdang panahon ang bawat isa. Ang lahat ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. At iniaangkop ko ang lahat ng bagay ayon sa tamang kapanahunan. Binigyan ko ng pagnanasa ang tao upang alamin ang bukas. Ngunit, hindi ko binigyan ng pagkaunawa sa aking ginawa sa pasimula hanggang wakas. Ako ang nagtatakda sa lahat ng bagay. Itinakda ko na ganapin ang aking tatlong misteryo, hiwaga at kapangyarihan dito sa daigdig sa magkakaibang panahon. Sa unang panahon, ginanap ko ang aking unang misteryo bilang ako ang Diyos Ama, Jehovah, na nagpakilala kay Moises na aking kinalugdan ang aking kasangkapan upang itakas ang aking bayan sa kuko ng mga Egyptyo at dalhin sa lupang pangako. Sa pamamagitan ng aking tinig, gumuhit ang kidlat sa dalawang tipak na bato. Ang 10 butos sa aking isnulat. At ito ang batas na aking ipinagkaloob para sa aking bayan, ang Israelita. Sila ay nanampalataya sa akin, ngunit laging matigas ang kanilang mga ulo at ang kanilang mga puso. Kaya, sila ay naglakbay sa ilang ng 40 taon bago marating at matanaw ang lupang pangako. Sa lupang pangako, kinalagdan ko isang Propeta Isaias. Siya'y kinasihan ng aking espiritu upang ismihan ang isang pula. Ang isang dalaga ay maglilibing at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At siya ay tatawagin Emmanuel, nang ibig sabihin, kapiling natin ang Diyos. Naganap ito sa gitna ng lahing Hudyo. Doon ako ay nagkatawang tao at ipinagkaloob ko sa aking anak na si Jose ang aking pangalan bilang Diyos Ama. Jesus, ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng aking salita, ako'y nagtanim para sa lahat. Ipinakita ko ang lahat ng himala, ang lahat ng mabuting gawa upang inyong tularan at sundan upang kampihin niyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat si Kristo Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang makararating sama maliban sa pagsampalataya sa Kanya bilang siya ang Diyos Anak at ang anak at ang anak ay isang Diyos na sa inyo ay nagpapakilala. Matapos mamatay sa krus ay umakyat sa langit at doon nagbalik sa pagiging Espiritu
at tinupad ko sa inyong panahon ang aking pangako na ako'y babalik sa wakas ng panahon. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, bata man o matanda, lalaki o babae, maging alipin o malaya, ay aking pupuspusin ng aking espiritu at ipapahayag nila ang aking mensahe. Mga anak, ako'y dumating na February 1, 1966. Ito ang araw ng aking simulan, ang aking ikatlong misteryo bilang Diyos Espiritu Santo. Tinapos ko ang ikalawang misteryo sa pangalan ng anak, sapagkat aking binika, ako'y darating mula sa lapahan, at ngayon nga ay patuloy na nagbibigay ng patutuo sa lahat ng tao. Na ako ay nandito na sa lupa, umipiling sa inyo. Ginamit ko ang isang babae, kinalugdan ko sa inyong lahi, sapagkat lahing Pilipino ang aking pinili sa wakas ng panahon. Dito sa bansang Pilipinas ko ginanap ang aking pagbaba, sapagkat kayo ang lupang hiniran, ang aking bagong bayan sa wakas ng panahon, ang bagong Jerusalem, Pilipinas, ang ng bayan, na dito ko niluwalhati ang aking pangalan sa mga pulo sa dagat ng silangan. Kaya't mapalad kayo aking mga anak, ako'y nandito, lumilingap sa inyo. Ipinagkaloob ko ang aking bagong pangalan bilang Diyos Espiritu Santo, ang inyong Ama sa Espiritu at katotohanan. Iginuwit ko sa pisngan ng langit, Scopus, ang aking bagong pangalan. Gayon din naman ang kahulugan. Unti-unti ay aking ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng aking anak na lalaki. Kanyang isinulat ang kahulugan na ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasang Ama, sa pasimula hanggang wakas. Ibinigay ko ang aking batas panlinis, manatiling maamoy. Idinagdag ko ang 10 upang inyong malaman paano ba ang marami upang kayo ay maging tulad ni Kristo Jesus na isang mahal kordero ng Diyos. Ito ang 11 batas panlinis. At ang 7 handog, ang aking 7 espiritu, na siyang magbibigay ng liwanag sa inyo, kung ito ay inyong nilalagay sa inyong pagkataon. Ang unawa, talino, pag-ibig, pagpitiis, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya. Mga anak, winikap naman pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ay papaunawa ko ang lahat ng bagay, ang lahat ng aking salita na nasulat sa Biblia, ang banal na aklat. Tinawag ko nito ay banal, sapagkat ang Diyos na inyong Ama ay banal. Hinanap ko kayo, mga anak, ang aking mga anak, nasasamba sa akin, sa Espiritu at sa katotohanan, at sa inyong pagharap, kayo'y aking tinawag at tinanong, anak, tinatanggap mo ba ako? Sumagot kayo ng opo, Ama. Aking itinatak sa inyong noo
ang ganda, ang tatak sa wakas ng panahon, sa noo at sa kamay. Ito ang tanda ng kaligtasan ng tao sa wakas ng panahon dito sa daigdig, na kayo ay maliligtas. Ililigtas kayo na huwag mapuksa ng mga mamumuksang anghel dito sa daigdig. Ito ang tanda sa inyong noo at kamay, mga anak. Ito ang 666. Marami nga ang nagulat at natakot sapagkat ang isipan ng tao ay hindi malinis. Nanayag sa kanila ang kasamaan. Nalimutan nila ng aking salita ay mga hula na may malalim na kahulugan, sapagkat nasulat sa aklat ng bayan na walang sinumang makapagbili o mamili maliban sa may tanda sa noo at kamay, nakatumbas ng pangalan ng halimaw ng isang lalaki. At ito ang 666. Ipinangawa ko sa inyo na sa aking pagdating, ako ang halimaw. Halimaw na tinuray sapagkat ako'y mamumuksa sa lahat ng masama. Ako ang Diyos ninyong Ama, Amang kalinis-linisan. Lilinisin ko ang marurumi ninyong isipan. Lilinisin ko ang daigdig. Itutuwid ko ang lahat ng maling aral na mula sa tao na isang kasinungalingan, at ipagkakaloob ko ang buong katotohanan. Kailangan dito ang talino, ang karunungan, sapagkat malalaman ng isang matalinong tao ang kahulugan ng numero ng halimaw na 666. Mga anak, ipapaunawa ko sa inyo ng buo. Ang 666 na kahulugan sa wikang Ingles, 666 in numerology is a cycle of Trinity which has no beginning and has no ending. Ito'y siklo ng santatlo na walang simula at walang wakas. Ako ang Diyos na sumasa inyo. Walang simula sapagkat ako'y siya na bago ko palikhain ang lahat ng bagay. At ako na inyong Ama ay walang hanggan. Ang aking salita at kapangyarihan ay walang kamatayan. Mga anak, ang 666 ay ako. Hindi maaaring angkinin ng ibang tao ng masama, sapagkat ang 666 sa numerolya, taglay nito ay pag-ibig,
kapayapaan at kasaganaan. At akong Diyos ninyong Ama, ito ang mga gantimpala na aking ipagkakuloob sa inyo. Kaya mga anak, alisin ninyo ang pag-aalinlangan. Maging matalino kayo sa lahat ng oras upang hindi maagaw sa inyo ang kaloob kong putong, sapagkat dito sa sanlibutan, marami ang mga suwayin, ang mga bulaan na walang pinaniniwalaan kundi ang kanilang mga sariling karunungan. Ngunit biniwika ko sa inyo ang mga bagay na nasulat sa Biblia. Ito ang pang-espiritual. At ang mga bagay na pang-espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual, sapagkat ako'y espiritu. Kaya mga anak, magpakatatag kayong lahat. Maraming pagsubok ang dumarating sa inyong buhay. Ngunit pakatandaan ninyo, binigyan ko kayo ng kaagapay, ang inyong gabay, na siya niyong kasama sa lahat ng oras. Nasa pamamagitan ng inyong patupatuloy na pagsisikap makasunod sa aking mga batas, sa pamamagitan ng inyong pagtawag sa aking banal na pangalan, naririnig ko kayo, aking mga anak, at hindi ko kayo maaaring pabayaan sapagkat ito'y aking ipinangako para sa inyo. Kayo ang aking mga anak na hinirang. Pili na ay pipiliin pa. Hirang na ay hihiramin ko pa, sapagkat mula sa butil, sa matabang butil doon ako, ay kukuha ng aking mga anak na siyang nilalaga sa aking bagong paraiso, ang banal na lungsod, ang aking kaharian na aking itinakda para sa inyo sa wakas ng panahon. Hihiram ako mula sa inyo sa aking banal na pangalan, mga anak. Hindi sa labas, pagkatandaan ninyo ito, mga anak. Dito lamang sa aking ministeryo at ilaw, sa aking banal na pangalan ng mga Scopus, ako hihiram ng 144,000 na aking pagpapalain. Pagkakalooban ko ng aking gantimpalang buhay na walang hanggan, katawang panlangit na hindi na makatitikid ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Kaya mga anak, magsikap kayo. Patupatuloy ang inyong pagsisikap. Huwag kayong manghihina sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Sa akin kayo tatawag, mga anak. Ipagkaloob niyo sa akin, at ako ang kikilos at kagawa upang ang inyong mabigat na pasanin ay iaangat at magiging magaang dalahin sa inyong buhay upang kayong lahat ay magtagumpay. Maraming salamat, aking mga anak. Hanggang dito lamang, at ang aking biyaya at pagpapala ay sumainyo lahat. Pag-ibig, kapayapaan, para sa inyo. Awitin ang reksi, pag-anak.